Well, mga kapopong, kumusta niya? Well, bago ang lahat, at bago natin pag-usapan itong mga therapy na gagawin dito kay Idol Ren sa bando mayroon kasi akong article na nabasa sa South Korea na itong article na ito talagang medyo ikakagulat mo talaga. Well, kung pagbabasihan kasi natin ang English translation nitong article na ito, ay dito ay malalaman natin na, correct me if I'm wrong na lang sa pagkakaintindi nitong article na ito, ay dito ay sinasabi na itong si Kim Junyo pala sinasabi dito sa article na ito na kinontak daw personally itong si Ren sa bando upang humingi ng apology sa kanya. At kung wala ka namang idea sa kung sino nga ba itong si Kim Junyo na ito kung matatandaan nyo kasi ay ito yung player na nakainitan ni Ren sa bando during that game. Well, sa madaling kwento, kung itong si Kim Junyo nagawang humingi ng apology dito kay Ren sa bando, pero pagdating naman dito kay Chinano Onwako na player na tumulak dito kay Ren sa bando, ay kahit itong reporter na ito na nagsulat nitong article na ito alam na wala man lang direct apology itong ginawa sa ginawa niyang pagtulak dito kay Ren sa bando. Well, ito ba ay dahil makulit talaga itong tao na ito at baka igiit pa niya na yung nangyari kay Abando sa tingin niya ay hindi niya sinasadya? Anyway, ang laman kasi nitong article na ito base mismo sa interview mismo sa coach ng Sono na team naman ni Chinano Onwako, na sinabi noong coach nila sa interview na talagang ikinalulungkot daw niya ang nangyari kay Abando at gusto pa nga niya itong puntahan ng personal, pero sa ngayon daw mukhang imposible daw yan dahil sa kondisyon ngayon ni Idol Ren sa bando. At sinabi rin noong coach ng Sono na umaasa raw itong player niyang si Chinano Onwako na makarecover daw agad ng mabilisan itong si Ren sa bando. Pero ang malaking tanong naman ngayon ay, totoo kayang sinabi yan ni Onwako sa kanyang coach? O yun ba na coach niya pinagtatakpan lang itong player niyang si Onwako? Well, posible yan, di ba? Dahil kung si Kim Junyo nga nagawang personally na mag-apology dito kay Abando, bakit itong si Onwako ay hindi niya yan nagawa? Na nagawa naman agad ng kanyang teammate. Well, so ang ibig sabihin lang yan paniguradong hanggang sa ngayon ay medyo mataas pa rin siguro ang ego nitong tao na ito, at baka sa kanyang isipan ay wala naman talaga siyang maling ginawa dito kay Abando at talagang hindi dapat siya ang sisihin sa nangyari dito kay Idol. Well, kung ganyan man talaga ang mindset nitong tao na ito ewan ko na lang kung tumagal ito sa liga sa KBL. Anyway, ang isa kasi sa mga nakakapagbigay lakas sa atin bilang mga fans ni Abando ngayon ay itong mismong pagpo-post sa kanyang page na sabihin man nating wala itong kinalaman sa update na nangyari sa kanya, ay still daan pa rin niya ito upang iparamdam niya sa atin na posibleng very soon makita ulit natin itong si Idol Ren sa Abando na malakas na talaga. Anyway, yung patungkol naman sa healing procedure na gagawin dito kay Abando ganito kasi yan. Well, alam naman natin sa balita na word na fractured ang term o salita na ginagamit patungkol sa nangyari dito kay Abando, na ang highlight naman dyan yung lumbar vertebrae ni Idol. At since wala pa na official statement galing sa mismong panig ni Abando ang eksaktong lagay niya ngayon, pero kung pagbabasihan ko naman ang aking research totoo palang posibleng ang ganyang condition ay pwedeng gumaling through non-surgical procedure. Yes, mga kapopong, as in kahit walang surgery na gawin dito kay Idol pwede talaga siyang makarecover. Pero kapag kasi ang condition ni Idol makita ng mga doktor na mayroong tama ang mga nerve nito sa likod na konektado sa spine ni Idol, ay no choice talaga itong si Idol kundi sumailalim sa isang operasyon. Pero syempre ang ipag-pray natin sana non-surgical na ang mangyari dito kay Idol at talagang sana madaan sa mga therapy. Well, actually ang isa sa mga favorite kong physical therapist online walang iba kundi itong si Dr. Justin Lee, which is mayroon siyang isang video dito na ipinapakita kung papaano ang sample sa mga posibleng gawin pagdating sa mga lower back therapy. Pero kung hindi kasi ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong, ay kung namamaga pa kasi yung part na
nadali dito kay Idol Renz hindi pa talaga ito pwede agad sumailalim sa physical therapy until mawala muna yung pamamaga. Well, alam naman natin na ang pinagdadaanan ng mga tao na sumasailalim sa physical therapy minsan talaga ay napapasigaw sa ginagawa ng mga doktor sa kanila na ang akala natin sa practice sa basketball lang sa Korea mapapagod itong si Idol, pero mukhang ngayon kasama na pala itong mga challenges sa therapy na pagdadaanan niya very soon. Pero sabi nga, kung marami talaga tayo na nagdadasal para sa maagang paggaling ni Idol Renz sa bando, ay totoong wala talagang imposible. Get well soon, Idol. Well, kayo mga kapopong, ano sa tingin nyo? Posible kayang 4 weeks from now ay makita na ulit natin itong si Idol Renz sa bando? At ano pala yung message mo para sa kanya? Well, syempre gusto kong malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!